Isang Arabong bilyonaryo na may-ari ang kayamanang nakakahalaga ang trilyon-trilyong piso ang biglang nawalan ng malay at bumagsak habang nasa himpapawid sa taas na 30,000 talampakan. Anim sa pinakamagagaling na doktor kasama ang kanilang mga high-tech na kagamitan ay hindi mahanap ang sanhi ng kanyang karamdaman. Isang sitwasyong tila wala ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, isang 17 taong gulang na dalagang Pilipina na nakasuot ngang simpleng uniforme ang marahang lumapit. Sandali lang po bulong niya. Inilagay ng dalaga ang kanyang nga daliri sa pulsong bilyonaryo at salop lamang 5 segundo nagbago ang lahat. Imposible ito bulalas ng mga doktor na nagtapos sa Harvard hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. 12 bodyguard ang natigilan sa pakabigla. Ano ang hiwagang bumabalot? Sa tila ordinaryong dalagang ito kung nais mong malaman ang buong katotohanan sa likod ng hindi kapani-paniwalang pangyayaring ito. Manatili lamang at huwag kalimutang i-click ang subscribe button. Araw-araw maghatid kami ng mga kwentong nagpapakitang pambihirang kakayahan, mga taong tila pangkaraniwan. Ay on na rin ang notifications para balakang makaligtaan. At ngayon hayaan ninyong isalaysay ko kung paano nagsimula ang lahat. 4 na araw bago ang insidente Abalagaya. Nang dati ang departure area ng Ninoy Aquino International Airport. Sa gitna ng maraming tao, isang dalaga na may malaking backpack ang naglalakad ng may pananabik. Siya si Lia Reyes, 17, taong gulang isang high school student na kung titingnan ay walang ipinakaiba sa iba. Sa wakas matutuloy na rin. Bulong ni Lia sa sarili habang humihinga ng malalim. Pangarap niya mula pagkabata ang makasali sa isang international volunteer mission at ngayon, papunta siya sa gitnang silangan. Naalala ang kanyang magulang noong unang ngunit nang makita nila ang determinasyon sa mga mata ni Lia pumaya din sila. Maingat ka anak sabi nga. Kanyang ina habang mahigpit na hawa ang kamay ni Lia. Huwa po kayong makalala ni. Babalik po ako agad sagot ni Lia na may matamis na ngiti. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam sa espesyal na kakayahang itinatago ng simpleng dalagang ito. Matapos ang check-in umupo si Lia sa tapat ng boarding gate at muling sinuri ang schedule ng kanilang volunteer work sa kanyang telepono. Ang programa ay isang educational mission para sa mga batang kapuspalat sa isang komunidad sa gitnang silangan. Mula paggabata hilig na ni Lia ang tumulong sa kapwa. Boarding will now commence anunsyo mula sa speaker. Tumayo si Lia, ngunit may kakaiba. Ang alam niya ay sasakay siya sa isang regular na commercial flight. Pero ang bumungat sa kanya sagit ay isang napakalaking private jet. Teka, po ba ito tanong ni Lia sa isang flight attendant? Halata ang pagkalito. Opo, tama po. Ito po ay special flight na kaloob ng aming special sponsor magalang na sago ng flight attendant. Special sponsor po tanong ni Lia. Lahat po ang detalye ay ipapaliwanag sa inyo pagkasakay ninyo. Ngumiti ang flight attendant. Hindi pa rin maintindihan ni Lia, ngunit sumakay na rin siya sa eroplano. Ang look nga, private jet ay higit pa sa kanyang inaasahan. Maluluwag na upuan marangyang interior at mga lalaking nakasuit na nakatayo sa iba't ibang sulok nga bodyguard marahil. Ano ba ang nangyayari dito pabulong na tanong ni Lia sa sarili? Lumapit ang isang flight attendant. Hello, Miss Lia. Dito po ang upuan ninyo. Umupo si Lia sa itinurong silya. Nasa may bintana ito. Sa likurang bahagi nga, eroplano may mas malawak at mas marangyang espasyo parang isang 5-star hotel suite na lumilipad. Siguro yung sponsor ang nakaupo doon isip ni Lia. Habang nag-isip siya sunod-sunod na dumating ang mga itim na limousine sa tarmac. Mula sa isa sa masasakyan bumaba ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaking Arabo. Siya si Sheikh Abdullah Al-Fayed, ang may-ari ngang pinakamalaking oil conglomerate sa gitnang silangan. Pinalibutan siya ngang higit sa 10 bodyguard at kasunod nila ay isang grupo nga taong mukhang medical team.
Napahanga si Lia sa kanyang nakita. Tunay ngang isang makapangyarihang tao bulong niya. Magandang araw, Batini? Alfayet habang dumadaan sa tabi ni Lia. Nagulat si Lia at dali-daling tumayo para bumati pabalik. Magandang araw po. Nabalitaan kong sasali ka sa isang volunteer mission. Isang mabuting gawain yan, sabing siya. Salamat po. Matapos ang maikling pag-usap nagtungo si Alfayet sa kanyang puwesto. Hindi pa rin makapaniwala si Lia sa sitwasyon. Bakit susuportahan ng isang tanyak na bilyonaryo ang volunteer work ng isang ordinaryong estudyanteng tulad niya? Umalis na ang eroplano. Pinagmasdan ni Lia ang unti-unting pagliang tanawin ng Maynila mula sa bintana. Nagsimula na ang 12 oras na biyahe. First time kong makasakay sa private jet, sabi niya sa sarili habang inililibot ang tingin. Para siyang nasa loop ng isang pelikula. Ngunit may kulang. Wala ang ibang nga kasama niyang volunteer. Ako lang po ba ang pasahero sa flight na ito, tanong niya sa flight attendant. Opo, ang ibang volunteers po ay nauna nasa isang commercial flight. Kayo po ay espesyal na pinasakay dito. Bakit po, tanong ni Lia? Hindi ko po sigurado. Iyon po ang utos mula sa itaas. Tila hindi rin alam ng flight attendant ang dahilan. Nakibit-balikat na lang si Lia at bumalik sa pakakaupo. Lumipas ang oras at naging tahimik ang cabin. Si Alfayet ay abala sa kanyang trabaho habang ang medical team ay nagbabasa o nagpapahinga. Ang bodyguard, ay nanatiling alerto. Inilabas ni Lia ang kanyang libro, isang aklat tungkol sa kulturang Arabo na binili niya bilang paghahanda sa misyon. Ngunit hindi siya makapag-concentrate. Ang buong sitwasyon ay tila isang panaginip, parang hindi tutubulong niya. Ang hindi niya alam, ang biyaheng ito ang babago sa kanyang buong buhay. Lumipas ang 2 oras mula nang mag-take off ang eroplano. Kalmado at tahimik ang cabin. Namangha si Lia sa karagatan ng ulap sa labas ng bintana. Ito ang unang beses na nakita niya ang mundo mula sa ganitong kataas. Wow, ang ganda, bulong niya. Lumapit ang isang flight attendant para alukin siyang inumin. Ano po ang gusto ninyo, tubig na lang po? Sige po, sandali lang. Habang hinihintay ang tubig, muling inilibot ni Lia ang kanyang tingin. Tila ibang mundo ang kanyang ginagalawan. Sa likuran seryosong nag-usap si Alfayet at ang kanyang ngatauhan. Opo, Mr. Chairman. Pagdating natin sa Dubai, diretso na po tayo sa meeting. Sige. Pero nitong mga nakaraang araw parang may kakaiba akong nararamdaman sa katawan ko, sabi ni Alfayet habang hinihilot ang kanyang sentido. Ano po ang nararamdaman ninyo, sir? Nag-alalang tanong ni Hasan, ang pinuno ng security. Hindi ko alam. Parang mabigat ang pakiramdam ko. Gusto niyo po bang tawagin ko si Dr. Johnson? Huwag na. Pagod lang siguro ito. Itinaas ni Alfayed ang kanyang kamay, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pag-alala. Mula sa malayo napansin ni Lia ang eksena at nakaramdam din siyang kaba. Lumipas pa ang ilang oras. Nakpalipas ng oras si Lia sa pagbabasa. Ang libro ay tungkol sa kasaysayan at kultura ng mga Arabo at naging interesante ito para sa kanya. Meron din pala silang traditional medicine, sabi niya nang mabasa ang isang bahagi ng aklat. Mula pagkabata may kakaiba siyang interes sa mga ganitong bagay. Marami sa mga nabasa niya ay katulad ng maitinuturong kanyang lolo. Talagang kahanga-hanga ang karunungan ng maninuno, bulong niya sa sarili. Bigla, may narinig siyang komosyon mula sa likuran. Mr. Chairman, ayos lang po ba kayo? Sigaw iyon ni Hasan. Lumingon si Lia at nakita niya si Alfayet na nakakunot ang noo at hawak ang kanyang dibdib. Parang hirap akong huminga. Dr. Johnson, bilis sigaw ni Hasan. Agad na tumakbo si Dr. Johnson, isang doktor na natapos sa Harvard. Anong nangyari? Biglang sumikip ang dibdib ko at nahihilo ako. Mabilis na kinunan ni Dr. Johnson ng pulso at blood pressure si Alfayed. Naglapitan na rin ang ibang miyembro ng medical team.
normal ang blood pressure. Ang pulso wala ring malaking problema. Kung ganoon ano ang problema nainip na tanong ni Hassan, malamang dahil lang ito sa stress. Bigyan natin siya ng pampakalma. Naging abala ang medical team. Nag-alalang pinanood ni Leah ang lahat. Kahit ngayon lang niya nakilala ang chef, ito pa rin ang sponsor ng kanyang volunteer mission. Matapos turukan ng pampakalma tila bumuti ang pakiramdam ni Al-Fayed. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Mabuti-buti na. Tila nakahinga ng maluwag si Al-Fayed. Nakahinga na rin ang medical team. Salamat sa Diyos. Malamang po dahil lang yan sa sobrang pagod, sabi ni Dr. Johnson. Mapahinga na lang po muna kayo sa mga susunod na oras. Sige. Nang humupa ang komosyon, bumalik sa katahimikan ang cabin. Ngunit hindi mapakali si Leah. Pakiramdam niya hindi lang simpleng pagod ang dahilan. May sinabi dati si Lolo tungkol dito, bulong niya. Naalala niya ang sinabi ngang kanyang lolo na sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mukha ngang isang tao malalaman mo na kung may problema sa kanyang kalusugan. Siyempre nagdududa si Leah kung posible ba talaga iyon. Lumipas pa ang ilang oras. Natutulog si Al-Fayed habang patuloy na minomonitor ng medical team ang kanyang kondisyon. Nakaramdam na rin ng antok si Leah at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit saglit lang siyang nakaitlip nang magising siya sa panibagong komosyon mula sa likuran. Kakaiba ito. Paulit-ulit ang sintomas narinig niyang sabi ng isang doktor. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Leah. Simpleng pagod lang ba? Talaga ito 6 na oras pa bago sila makarating sa Dubai. Tahimik ang eroplano ngunit ramdam ang tensyon. Tumingin si Leah sa labas ngang bintana ngunit hindi maalis sa isip niya ang ekspresyon sa mukha ni Al-Fayed. May mali talaga, bulong niya. Hindi niya masabi kung ano, pero naalala niya ang laging sinasabing kanyang lolo tungkol sa kutob. Siguro ito na iyon. At sa sandaling iyon, isang biglang sigaw ang umaling-aungaw mula sa likuran. Nagulat si Leah at paglingon niya nakita niya si Al-Fayed na namimilipit sa kanyang upuan, hawak-hawak ang dibdib. Mr. Andaling iyon, chairman, sigaw ni Hassan habang tumatakbo palapit. Namumutla ang mukha ni Al-Fayed at tagatak ang malamig na pawis. Hindi. Ako. Makahinga hirap na sabi ni Al-Fayed. Dr. Alala. Johnson, emergency ito, sa sigaw ni Hassan na takbuhan ang buong medical team. Pinangunahan ni Dr. Johnson at ng 6 pang doktor ang pag-asikaso kay Al-Fayed. Napakabilis ng pulso, niya ulat ng isang nurse. Ang blood pressure 230/120. Delikado ito, lalong naging tensyonado ang mga boses ng medical team. Kinuha ni Dr. Johnson ang kanyang stethoscope at inilagay sa dibdib ni Al-Fayed. Hindi regular ang tibok ng puso. May sintomas ng arrhythmia. Ihanda ang oxygen mask, naging abala ang lahat. Ngunit kahit may oxygen mask na hindi bumubuti ang kondisyon ni Al-Fayed, lalong lumalala, kakaiba. May kakaibang pattern sa ECG. Baka may ibang sanhi ito, na usap-usap ang mga doktor ngunit walang makahanap ng malinaw na sagot. Tumayo si Leah mula sa kanyang upuan para masdan ang sitwasyon. Kitang-kita sa mukha ng doktor ang pakalito. Sila ang pinakamagagaling, pero bakit hindi nila malaman ang nangyayari? Anong resulta ng blood test? Lahat ng resulta ay nasa normal range. Hindi ko maintindihan. Kung ganun, ano ang problema? Naiinis na sabi ni Dr. Johnson habang kinakamot ang ulo. 20 taon na siyang espesyalista sa sakit sa puso sa Harvard, ngunit ngayon lang siya nakasaksi ng ganitong kaso. Patuloy na lumala ang kondisyon ni Al-Fayed. Nagsimula na siyang mawalan ng malay at nanlalamig ang kanyang mga kamay at paa. Mr. Chairman, manatili po kayong gising. Pakiusap ni Hassan habang hawa ang kamay ni Al-Fayed. Hindi kaya kailangan na nating humingi ng emergency landing, mungkahi ng isang doktor.
Nasaan ang pinakamalapit na airport 4 na oras, pabago tayo makarating sa anumang airport sa gitnang silangan sagot ng piloto sa intercom. 4 na oras bulong ni Dr. Johnson na may desperasyon sa mukha. Sa kasalukuyang kalagayan ni Al-Fayed mukhang hindi na siya abot. Bigyan natin siya ng heart stimulant. 2 beses na po natin siyang binigyan, pero walang epekto. Ang boses na mga doktor ay puno ng kawalan ng pag-asa. Habang pinapanood ni Leah ang lahat sumisikip ang kanyang dibdib. Gusto niyang tumulong pero ano ang magagawa ngang isang 17 taong gulang na tulad niya nakakainis bulong niya. Ngunit nang titigan niyang maigi ang mukha ni Al-Fayed, may napansin siyang kakaiba ang ekspresyong iyon. Naalala niya ang isang larawan sa lumang libro ng medisina na ipinakita sa kanya ng kanyang lolo. Sigurado siyang ginakita na niya ang ganitong sintomas. Pero umiling si Leah, posible ba iyon isa lang siyang ordinaryong estudyante? Lalo pang humihina ang pulsong chairman sigaw ng isang nurse. Lalong naging kritikal ang sitwasyon kung ganito'y hindi na tinapos ni Dr. Johnson ang kanyang sasabihin. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkatalo. Ang 20 taon ng kaalaman niya sa medisina ay hindi sapat para solusyonan ang krisis na ito. Bumigat ang atmosfera sa loob ng eroplano. Maging ang nga bodyguard ay hindi na mapakali at nagtitinginan. Ang kanilang amo, ang sentro, ang kanilang mundo ay nasa bingit ng kamatayan. Nakaupo lang si Leah pinapanood ang lahat. Pakiramdam niya kailangan niyang gumawa ng isang bagay pero hindi niya alam kung ano. Ngunit isa lang ang sigurado kung magpapatuloy ito isang malaking trahedya ang magaganap. Pabasa ng pabasa ang kondisyon ni Al-Fayed. Bumababa ang kanyang oxygen saturation at ang tibo ng puso ay delikadong hindi regula. Bakas na ang desperasyon sa mukha ng mga doktor. Kakaiba talaga. Wala sa anumang medical textbook ang ganitong sintomas, sabi ni Dr. Johnson, halos sabunutan na ang sarili. Baka na-expose siya sa lason, mungkahin ng isang doktor, nagawa na natin ang toxicology test. Lahat negatibo. Posibilidad NH, brain hemorrhage, o stroke. Nag-CT, scan na rin tadyo. Walang nakitang problema. Nagpalitan ngang kuro-kuro ang mga doktor ngunit walang makitang solusyon. Ginamit na nila ang lahat ng kanilang kaalaman at kagamitan ngunit hindi pa rin nila matukoy ang sakit ni Al-Fayed. Tumayo si Leah at dahan-dahang lumapit sa likuran. Gusto niyang makita ng mas malapitan ang mukha ni Al-Fayed. "Excuse me po," mahinang sabi ni Leah. Ngunit walang nakarinig. Lahat ay nakatuon kay Al-Fayed. Hindi na siya nagigising, sigaw ang isang nurse. Tuluyan nang nawalan ng malay si Al-Fayed. Ihanda ang defibrillator. Ready na po. Naging abala muli ang medical team. Ngunit sa ECG, walang senyales ng cardiac arrest. Hindi rin nila magamit ang defibrillator. Lumapit pa si Leah. Nang makita niya ang mukha ni Al-Fayed, na kumpirma niya. Ito nga ang sintomas na ipinakita sa kanyang lolo. Excuse me po. Puwede po bang? Muling sinubukan ni Leah na magsalita. Sino ka diyan? Isang bodyguard ang nakapansin sa kanya at matalas siyang tinanong. Isa po akong estudyante na sasama sa volunteer work. Anong ginagawa ng isang estudyante dito? Bumalik ka sa upuan mo, itinulak ng bodyguard si Leah. Sandali lang po, baka po makatulong ako. Makatulong? Isa ka lang estudyante, nanunuya ang bodyguard. Manahimik ka na, sa critical na kondisyon ang chairman tapos manggugulo ka pa? Lalong lumakas ang boses ng bodyguard at napatingin ang iba. Anong nangyayari? Itong estudyante gusto pong makisali? Pabalikin mo na lang sa upuan niya. Malamig ang tingin ng bodyguard kay Leah. Sa kanilang paningin, isa lang siyang pasawi na bata. Please po, isang beses lang pakiusap ni Leah, ngunit ayaw siyang pakinggan ng mga bodyguard. Kung hindi ka babalik sa upuan mo, pipilitin ka namin? Sa bantang bodyguard, napilitan si Leah na umatras.
ngunit hindi siya sumuko. Dr. Johnson diretsong tawag ni Lia sa leader ng medical team. Sino? Yan lumingon si Dr. Johnson sa gitna ng kanyang abala. Isa po akong estudyanteng volunteer. Puwede ko po bang tingnan ang pulso ng pasyente? Pulso paulit-ulit na naming tingnan yan. Iba po kasing paraan. Maingat na sabi ni Lia. Ibang paraan hindi ba't pare-pareho lang? Ang pagkuha ang pulso, natatakang tanong ni Dr. Johnson. May itinuro po kasi ang lolo ko. Lolo mo, doktor ba? Siya hindi po. Siya po ay... Nag-atubili si Lia. Kung sasabihin niyang albularyo o manghihilot ang lolo niya, baka lalo siyang hindi paniwalaan. Kung ganon, ano ang alam ng lolo mo? Na hindi naman Dr. May halong ini sa boses ni Dr. Johnson. Sa gitna ng ganitong sitwasyon naglalaro pa ang batang ito, sigaw ni Hasan. Hindi po ito laro, seryoso po ako, tama na, bumalik ka na sa upuan mo, winagaywe ni Hasan. Ang kanyang kamay pinapaalis si Lia. Halos maiyak si Lia. Sigurado siyang makakatulong siya, pero walang gustong makinig. Ang tingin nila sa kanya ay isang pasaway na bata. Wala na tayong oras patuloy. Na bumabagsak ang blood pressure ng chairman, sigaw ng nurse. Bigyan pa siya ng vasodilator na ibigay, na po ang maximum dose kung ganun. Anong gagawin natin, Ramdam? Na ang kawalan ng pag-asa sa boses ng nga doktor. Ginawa na nila ang lahat ngunit hindi bumubuti ang kondisyon ni Alfayed. Habang pabalik sa kanyang upuan, patuloy na nililingon ni Lia ang likuran, lalong namumutla ang mukha ni Alfayed. Sigurado akong tama ang paraan na iyon. Bulong niya. Kung gagamitin niya ang paraan ng pakuha ng pulso na itinuro ng kanyang lolo, sigurado siyang mahahanap niya ang sagot, ngunit walang naniniwala sa kanya. Mr. Chairman. Mr. Chairman, umalingaw ang despradong sigaw ni Hasan. Tila lalo pang lumala ang kondisyon ni Alfayed. Kinuyom ni Lia ang kanyang kamao. Hindi niya kayang manahimik lang. Pero paano? Unti-unting humihina ang pahinga ni Alfayed. Ang kanyang oxygen saturation ay bumaksak sa critical na level at ang medical team ay tila wala nang magawa. Impossible. Talagang impossible. Wala sa anumang aklat ng medisina ang ganitong kaso, despradong sabi ni Dr. Johnson. Ang chairman. Baka hindi na tinuloy ni Hasan ang kanyang sasabihin. Ayaw na niyang bikasin ang kinatatakutan ng lahat. Nakopo si Lia, ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalala ang kondisyon ni Alfayed at natatakot siyang baka huli na ang lahat. Hindi ako pwedeng manahimik lang, biglang tumayo si Lia. Sa pagkakataong ito, desidido na siya. Kahit na maliitin at paalisin siya, hindi na mahalaga. Excuse me po, malakas na sigaw ni Lia. Nagulat ang lahat at napatingin sa kanya. Ikaw na naman, sinabing bumalik ka sa upuan mo, galit na sabi ng isang bodyguard habang papalapit. Sandali lang po, May. Importante po akong sasabihin. Inilagan ni Lia ang bodyguard at tumakbo papunta kay Alfayed. Sinubukan siyang pigilan ng mga security, ngunit nakalapit na siya. Please, bigyan niyo po akong 5 segundo lang, pakiusap ni Lia. 5 segundo, anong gagawin mo? Tanong ni Dr. Johnson. Kailangan ko pong kunin ang pulso niya. Napaka-importante po nito. Paulit-ulit na naming ginawa. Yan, iba po itong paraan, itinaas ni Lia ang kanyang boses. Sa kanyang determinasyon, natigilan ang doktor. 5 segundo lang po. Kung mali po ako, hindi na ako magsasalita habang buhay. May namumuwang luha sa mamata ni Lia. Ramdam ang kanyang sinseridad. Nag-isip sandali si Dr. Johnson. Sa sitwasyong ito, wala na rin namang mawawala. Sige. 5 segundo. Pero Dr. protesta ni Hasan, ngunit sinanyasan siya ni Dr. Man. Johnson na tumahimik. Wala na rin naman tayong magagawa? 5 segundo lang. Dahan-dahang inilagay ni Lia ang kanyang nga daliri sa kanang pulso ni Alfayed.
Eksakto sa paraang itinuro ng kanyang lolo. Anong ginagawa niyan bulungan ng mga bodyguard ngunit nakatuon lang si Lia. Gamit ang hintuturo hinanap niya ang isang pulso. Gamit ang gitnang daliri isa pa. At gamit ang palasingsingan isa pang pulso. Sabay-sabay niyang pinakiramdaman ang tatlo. Ito ang 3 punto na itinuro ng kanyang lolo. 1, 2, 3 segundo. Naging seryoso ang mukha ni Lia. Ang pattern ang pulso ay eksaktong tumutugma sa itinuro ng kanyang lolo. 4, 5 segundo. Alam ko na biglang sigaw ni Lia. Nagulat ang lahat. Anong alam mo, nagdududang tanong ni Dr. Johnson. Ito po ay para sa daloing enerhiya. Isang kondisyon sa tradisyonal na panggagamot ng Pilipinas kapag naipon ang masamang hangin o lamig sa katawan. Hindi po ito basta-basta makikita sa Western medicine. Mabilis na paliwanag ni Lia. Kalokohan. Akmang tatawa si Dr. Johnson. Kung ganon, alam mo rin ang lunas tanong ni Hasan, punong pag-asa ang mga mata. Opo, kailangan pong pindutin ng sabay ang hego point sa kamay at taichong point sa paa habang ginagabayan ang kanyang pahinga. Buong kumpiyansang sagot ni Lia. Hego taichong, ano yun? Isang punto sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo sa kamay at isang punto sa ibabaw ng paa. Kailangan na po nating gawin ngayon, naktinginan ang mga doktor. Hindi pa nila narinig ang ganitong paraan ng panggagamot sa Western medicine. Kakaiba. Impossible, bulong ni Dr. Johnson. Paulit-ulit niyang sinuri ang pulso, pero sa loop lang ng 5 segundo may nalaman si Lia na hindi niya nakita. Please po, maniwala kayo. Ito na lang po ang paraan, pakiusap ni Lia. Naisip si Hasan. Kahit nasalita lang ang isang bata, sa sitwasyong ito kailangan nilang subukan ang lahat. Sige, gawin mo, sabi niya. Prosir. Protesta nga bodyguard ngunit tumango si Hasan, desidido na. Wala na rin namang ibang paraan. Subukan natin. Mabilis na hinanap ni Lia ang kamay ni Al-Fayed. Tiyak niyang pinindot ang punto sa pagitan ng lalaki at hintuturo. Kasabay nito hinanap at pinindot din niya ang punto sa ibabawang paa. Habang pinipindot po ito, kailangan siyang huminga ng malalim. Inilagay ni Lia ang kanyang kamay malapit sa ilong ni Al-Fayed para gabayan ang pahinga. Hinga, buga, hinga, buga. Nakapagtataka, sumunod sa gabay ni Lia ang pahinga ni Al-Fayed kahit wala itong malay. Lumipas ang 30 segundo. Taka tumataas ng bahagya ang blood pressure niya, gulat na sabi ngang isang nurse. Lumipas ang 1 minuto. Nagiging stable na ang pulso niya, sigangang. Isa pang doktor, hindi may tago ang tuwa. At pakalipas ng 2 minuto, dahan-dahang iminulat ni Al-Fayed ang kanyang mamata. Nasaan? Ako tuluyan nang bumalik ang kamalayan ni Al-Fayed. Biglang tumahimik ang buong cabin. Walang makapagsalita. Nabalot ng katahimikan ang eroplano. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan. Ang isang taong nasa bingit ng kamatayan ay muling nabuhay sa pamamagitan lamang ng pag-ipo ng isang 17 taong gulang na dalaga. Papaanong nangyari? Tunautal na tanong ni Dr. Johnson. Sa 30 taon niya, sa medisina ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Dahan-dahang umupo si Al-Fayed at inilibot ang tingin. Nawalan ba akong malay? Opo, Mr. Chairman. Muntik na po? Muntik na po kayong? Nanginginig na sabi ni Hasan. Napadako ang tingin ni Al-Fayed kay Lia. Siya ba? Ang batang ito, ang. Opo, iniligtas po kayo ng estudyanteng ito, sagot ni Hasan nakayuko. Tinitigan ni Al-Fayed si Lia. Isang simpleng dalaga na naka-uniforme. Ngunit ang kislap sa kanyang mamata ay iba sa makaedad niya. Salamat. Maraming salamat, buong pusong sabi ni Al-Fayed. Wala po yun. Ginawa ko lang po ang tama, mahinhing sagot ni Lia. Pero hindi ko maintindihan, sabat ni Dr. Johnson. Puwede mo bang ipaliwanag kung ano ang ginawa?
Mo ano ba talaga? Yang 30 at bara sa daloy ng enerhiya. Lahat ng mata ay nakatuon kay Lia. Nag-alinlangan siya sandali. Pero ngayon hindi na niya ito may tatago. Ako po ay mula sa isang pamilya ng ngatanyak na manghihilot o tradisyonal na manggagamot na nagpasalin-salinan ng kaalaman mula pa noong panahon ng mga Espanyol. Dahan-dahang paliwanag ni Lia. Isang pamilya ng manghilot, opo. Sa loob ng daan-daang taon isinali na po sa aming pamilya ang kaalaman sa hilot. Ang lolo ko po ay apo ng isang tanyak na albularyo noong unang panahon. Biglang nagbago ang atmosfera. Tiningnan ng lahat sila sa ibang paraan. Kung ganun isa karing manggagamot hindi po. Hindi pa po ako formal na nag-aral. Mga pangunahing kaalaman lang po na itinuro sa akin ni lolo noong bata ako. Pangunahing kaalaman lang? Hindi makapaniwalang sabi ni Dr. Johnson. At sa pangunahing kaalaman na, yan natukoy mo sa isang iglap ang sakit na hindi namin mahanap, tumango si Lia. Ang 30 punto po ay isang paraan para sabay-sabay na maramdaman ang lalim at lakas ng pulso sa 3 magkakaibang bahagi ng pulsuhan. Bawat punto po ay kumakatawan sa kondisyon ng iba't ibang internal organs. Kaya pala nalaman mo sa loob lang ng 5 segundo na mamanghang sabi ni Alfayet. Opo. Sa kaso po, ninyo, Mr. Chairman, mayroong imbalance sa pagitan ng atay at puso na nagdulot ng bara sa daloy ng enerhiya. Dahil po sa stress at pagod, naipon ang masamang hangin sa inyong katawan. Nagtinginan ang nga doktor. Ang sanhi na hindi nila mahanap gamit ang kanilang mga makabagong aparato ay natuklasan sa pamamagitan ng tradisyonal na panggagamot ng Pilipinas. Hindi ka panipaniwala, bulong ang isang nurse. Noong una po hindi rin ako sigurado, paamin ni Lia. Noong itinuturo po ito sa akin ni Lolo parang kwentong bayan lang. Pero nang makita ko po ang sintomas ninyo, naalala ko ang sinabi niya. Anong klaseng tao ang lolo mo, tanong ni Alfayet. May lungkot na gumuhit sa mga mata ni Lia. Ang pangalan po niya ay Roberto Reyes. Noong kabataan niya marami raw po siyang ginamot ng mga sundalong sugatan noong World War II. Mga pasenteng hindi na kayang gamutin ng Western medicine, binuhay niya gamit ang tradisyonal na hilot. Roberto Reyes. Inulit ni Alfayet ang pangalan. Lagi pong sinasabi ni lolo sa akin, ang panggagamot ay para sa paglilitas ng buhay, hindi para sa pagyayabang. Kaya po hindi ko ito basta-basta sinasabi sa iba. Tumingin si Dr. Johnson kay Lia, na may halong pahanga at hiya. Kamangha-mangha, akala ko kayang solusyonan ng Western medicine ang lahat. Magaling din po ang Western medicine, sabi ni Lia. Magkaiba lang pong paraan. Ang Western medicine ay sinusuri ang bawat parte. Ang Eastern o tradisyonal na medisina naman ay tinitignan ang balansa ng buong katawan. Sa tingin ko po parehong kailangan. Tumango ang mga doktor. Nahiya sila sa kanilang paunang pagusga. Pero may tanong ako, sabi ni Hasan. Pakikasasama sa volunteer work. Sa galing mong yan pwede ka namang. Nagalinlangan si Lia bago sumagot. Bago po kasi pumanaw si lolo, may huli siyang habilin. Nakikinig ang lahat. Sabi po niya maraming nagdurusa sa mundo at ang isang taong may kaalaman sa panggagamot ay dapat tumulong sa kanila. Lalo na raw po sa mga mahihirap at walang kakayahan. Puno ngang sinseridad ang boses ni Lia. Kaya pala pinili mo ang volunteer work. Sabi ni Alfayet, halata ang pahanga. Opo. Gusto ko pong isabuhay ang nga turo ni lolo. Natahimik ang lahat. Namangha sila sa laking ng puso ng dalaga. Napakabuti ng iyong lolo, sabi ni Dr. Johnson. At napakabuti mo rin dahil ipinagpapatuloy mo ang kanyang legacy. Hinawakan ni Alfayed ang kamay ni Lia. Dahil sa iyo nabuhay ako. Paano kita mababayaran, hindi na po kailangan. Natural lang po na tumulong sa kapwa, nakangiting sagot ni Lia.
Sa sandaling iyon ang tingin ng lahat sa 17 taong gulang na dalagang ito ay tuluyan ng nakbago. Hindi binitawan ni Alfayet ang kamay ni Lia. Sa kanyang mamata hindi lang pasasalamat ang naroon kundi pati na rin ibang emosyon. Lia, po, alam mo ba kung bakit ako ang nag-sponsor ng volunteer mission na ito? Umiling si Lia. Ito ang isang bagay na talagang gusto niyang malaman. Nag-atubili si Alfayet bago nagsalita. Mayroon akong isang anak na babae. Biglang bumigat ang atmosfera. Mayroon po. Ang pangalan niya ay Fatima. Kasing edad mo 17 taong gulang din. Nabasa ang boses ni Alfayet. 2 taon na ang nakalipas, bigla na lang siyang bumaksak. Ginamit ko ang lahat ng yaman ko. Tinawag ko ang pinakamagagaling na doktor sa buong mundo pero hindi na niya natuloy ang sasabihin. Mr. Chairman, malungkot na sabi ni Hasan, walang sinuman ang nakapagpagaling kay Fatima. Ilang buwan siyang nasa ospital hanggang sa nanikip ang dibdib ni Lia. Mula nun mayroon akong bigat na dinadala sa puso ko, bakit ang lahat ng pra at kapangyarihan ko ay hindi kayang iligtas ang sarili kong anak, sabi ni Alfayet nakatingin sa labas ng bintana. Kaya po kayo nag-sponsor ng volunteer work, sabi ni Lia. Gusto kong gamitin ang yaman ko para tulungan ang mga batang mahihirap. Para ang buhay na hindi naipagpatuloy ni Fatima ay maranasan ng ibang bata, nalungkot ang lahat. Ngayon lang nila nalaman ang pinagdadaan ng sakit ng pinakamayamang tao sa gitnang silangan. Pero ngayong araw dahil sa iyo, Lia, naliwanagan ako. Muling tumingin si Alfayet kay Lia. Nahanap ko na ang matagal ko nang hinahanap. Ang alin po ang tunay na panggagamot. Hindi lang puro teknolohiya, kundi panggagamot na mula sa puso. Tumango si Lia. Nang hawakan mo ang pulso ko, naramdaman ko ang init ng iyong palat. Isang bagay na hindi kayang ibigay nga, pinakamahal na medical equipment. Napaisip ng malalim ang nga doktor sa sinabi ni Alfayed. Dr. Johnson, tawag ni Alfayed. Opo, Mr. Chairman. Alam mo na ba kung ano ang nakaligtaan natin? Nag-isip sandali si Dr. Johnson at tumango. Ang pagtingin sa pasyente bilang isang tao, hindi bilang isang sakit. Tama. Tiningnan ako ni Lia bilang isang taong nangangailangan ng tulong, hindi bilang isang pasyenteng kailangang gamutin. Nahiya si Lia. Ginawa ko lang po ang dapat. Ang dapat, nagulat na sabi ni Alfayed. Alam mo ba kung gaano kahirap gawin yang dapat? Lahat ng taong nakilala ko, pera at kapangyarihan ko lang ang nakikita. Pero ikaw, tiningnan mo ako bilang isang tao. Tumingin si Lia kay Alfayed. Lahat naman pong tao ay mahalaga, mayaman man o mahirap, may kapangyarihan man o wala. Eksakto, tuwang-tuwang sabi ni Alfayed. Yan ang pusong gusto kong makita sa anak ko. Si Fatima tulad mo, may dalisay na pusong handang tumulong sa iba. May namuong luha sa mata ni Alfayed. Pwede ko po bang itanong kung ano ang naging sakit ni Fatima? Maingat na tanong ni Lia. Sabi nga madoktor, isang unexplained neurological disorder. Bigla na lang siyang nawala ng malay at hindi na nagising. Napaisip si Lia. Bago po yun, mangyari, mayroon po ba siyang naranasang matinding dago sa buhay? Isang emotional shock po, nagulat si Alfayed. Paano mo? Tama ka. Ang pinakamatalik niyang kaibigan ay namatay sa isang car accident. Pagkatapos noon, nadyang napakalungkotin ni Fatima. Kung ganun po, nag-atubili si Lia. Okay lang. Sabihin mo, sabi ni Alfayed. Sa tradisyonal na panggagamot, ang tawag po diyan ay pagkawala ng kaluluwa. Dahil sa matinding emotional shock, tila umaalis sa katawan ang espiritu. Nagtinginan ang nga doktor, isang konsepto na mahirap ipaliwanag sa Western medicine. May lunas ba para dun? Desperadong tanong ni Alfayed. Malungkot na umiling si Lia. Masyado na pong matagal ang lumipas. At siya po ay...
Huli na ang lahat, malungkot na sabi ni Alfred. Pero Mr. Chairman, hinawakan ni Lia ang kamay ni Alfred. Sa pamamagitan po ninyo tinutulungan ni Fatima ang maraming bata. Dahil po doon nananatili siyang buhay. Tumingin si Alfred kay Lia. Ang masalitang dalaga ay mas tumago sa kanyang puso kaysa sa anumang pampalubak-loob na narinig niya. Talaga bang ganun? Opo. Sabi po ni Lolo, kahit mawala ang katawan na isang tao, ang mabubuting gawa niya ay mananatili magpakailanman. Isang mainit na katahimikan ang bumalot sa eroplano. Tila ngayon lang nakahanap ng kapayapaan ng loop si Alfayed. Salamat, Lia. Maraming salamat, buong pusong, sabi ni Alfayed. Ang boses niya ay hindi na punong hinanakit kundi ang pasasalamat. Malapit na sila sa Dubai International Airport. Ang atmosfera sa eroplano ay tuluyan ng nagbago. Ang kaninang sitwasyon ng buhay at kamatayan ay napalitan ng isang kwento ng pag-asa at inspirasyon. Tumayo si Alfred at dahan-dahang naglakad. Halatang ganap na siyang nakarecover? Kahanga-hanga sabi ni Dr. Johnson. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Ang problemang hindi namin nasolusyonan sa loob ng ilang oras ay nalutas mo sa loob lang ilang minuto. Ngayon, naintindihan ko na, sabi ni Alfayed. Ang medisina ay hindi lang tungkol sa teknolohiya, mahining umiling si Lia. Mahusay po ang Western medicine, gumamit lang po ako ng ibang paraan. Lia, seryosong tawag ni Alfayed. Po, may hihilingin sana ako sa'yo. Ano po yung pagkatapos ng iyong volunteer work? Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Nagulat si Lia. Magtrabaho po para sa inyo? Magtatayo ako ng isang bagong ospital. Isang ospital kung saan magtatakpo ang medisina ngang silangan at kanluran. Lahat ay napatingin. Napakagandang ideya, sang-ayon ni Dr. Johnson. Gusto ko ring sumali, marami akong natutunan ngayon. Tumango rin ang ibang mga dokter. Pero high school student pa lang po ako, nahihiyang sabi ni Lia. Kung ganun tutulungan kitang makapag-aral, sabi ni Alfayed. Hindi lang sa pinakamahusay na universidad sa Pilipinas, kundi pati na rin sa pinakamagagaling na medical schools sa buong mundo. Talaga po kumislap ang mamata ni Lia. At pagkatapos mong mag-aral, magtatrabaho tayo ng sama-sama sa ospital na itatayo ko? Liliha tayo na bagong uri in medisina kung saan makatuwang ang Western at Eastern medicine. Nag-isip si Lia. Sabi po ni Lolo, ang panggagamot ay hindi ginagawa ng mag-isa. Ito ay ginagawa ng sama-sama. Tama, mag-isa limitado lang ang magagawa natin, sabi ni Alfayed, puno ng pag-asa. Pero kung magkasama tayo, mas marami tayong matutulungan. Tumango si Lia. Sige po, pero may kondisyon po ako. Anong kondisyon? Kailangan pong libre ang pagpapagamot para sa mga mahihirap. Iyon po ang turo ni Lolo. Napatawa si Alfayed. Siyempre. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ako magtatayo ng ospital. Tumingin si Hasan sa dalawa, puno ng emosyon. Ngayon ko na lang po ulit nakita ngumiti ng ganyan ang chairman. Mula noong, tumingin si Alfayed kay Lia. Dahil sa'yo, Lia, muling nabuhay ang pag-asa sa puso ko. Narinig ang anunsyong piloto. Mga pasahero, malapit na po tayong lumapak sa Dubai International Airport. Tumingin si Alfayed sa labas ng bintana. Isang bagong simula. Opo, mukha na pong ganun, sagot ni Lia. Lia, lumapit si Dr. Johnson. Igagawa kitang recommendation letter para sa Harvard Medical School. Ang isang talentong tulad mo ay malugot na tatanggapin kahit saan. Salamat po, yumuko si Lia. At marami rin kaming natutunan. Mula ngayon, sisikapin naming tingnan ang pasyente bilang isang tao, hindi bilang isang sakit. Nagpasalamat din ang nurse kay Lia. Maraming salamat. Dahil sa iyo muli naming naisip kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng medisina. Lumapak na ang eroplano. Tumayo ang lahat. Hinawakan ni Alfayed ang kamay ni Lia.
Ngayon magsisimula na ang tunay na paglalakbay. Opo. Siguradong matutuwa si Lolo, may kumpiyansang sabi ni Lia. Teka Lia, po pwede ba akong sumama sayo sa volunteer work? Marami rin akong gustong matutunan. Talaga po, pero mahirap po doon? Okay lang. Ang nga bagay na hindi ko nagawa kasama, ang anak ko gusto kong gawin kasama ka. Namo, ang luha sa mga mata ni Lia. Ako po ang dapat magpasalamat kung ganun. Bumukas ang pintong eroplano. Pumasok ang mainit na hangin ng gitnang silangan. Magkasabay na naglakad palabas si Al-Fayed at si Lia. Sa likod nila sumunod ang medical team na may bago ng pananaw. Ano po kayang naghihintay sa atin, tanong ni Lia? Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado, hindi na tayo nag-iisa, na kangiting sagot ni Al-Fayed. Kapag makasama tayo, kaya nating gawin ang lahat. Ang langit ng Dubai ay maliwanag at bugo. Ang isang milagrosong kwento na isinilang mula sa isang di inaasahang pakikita ay nagsisimula pa lamang. Ang nga taong ilang oras lang ang nakalipas ay hindi makakakilala, ngayon ay makasamang naglalakbay tungo sa isang pangarap. Makakaiba man ng lahi, edad at kultura, isa lang ang nasa puso nila, ang pagnanais na tumulong sa kapwa. At ang pag-asang isinilang mula sa pusong iyon ay patuloy nalalago sa pusong bawat isa. Makalipas ang 3 buwan sa isang maliit na nayon sa gitnang silangan, tuluyan nang nagbago ang volunteer site ni Lia. Ang dating simpleng educational mission ay naging isang malawakang medical mission. Teacher Lia, masayang tawag ng nga bata. Marunong na si Lia ngang ilang salita sa kanilang wika. Sinong bata po ang tutulungan ninyo ngayon, tanong ng isang bata. Si Farid, may laknat kasi siya mula pakahapon, nakangiting sagot ni Lia. Sanay na siya sa kanyang ginagawa. Sa isang pansamantalang klinika, nakikipag-usap naman si Al-Fayed sa mga residente. Hindi na lang siya isang sponsor, kundi isa na ring aktibong volunteer. Malaki po talaga ang ipinagbago ng chairman, sabi ni Hassan. Nakasama rin sa volunteer work. Hindi na lang para ang ibinibigay niya, personal na niyang kinakausap ang mga tao. Kinapanilya ang pulso ni Farid. Hindi ito simpleng lagnat. Naging seryoso ang kanyang mukha. May problema ba, tanong ni Al-Fayed? Malnutrisyon na nagdulot ng paghina ng immune system. Kailangan ng mas malalim na lunas, hindi lang basta gamot. Anong dapat nating gawin? Una, kailangan nating ibalik ang tamang nutrisyon niya. At kailangan ding ayusin ang kapaligiran sa bahay nila. Tumango si Al-Fayed. Sige, ako nang bahala. Hindi po. Gawin po natin ng makasama. Sabi ni Lia, hinawakan ang braso ni Al-Fayed. Ako po hanggang sa medikal na aspeto lang. Pero kung kasama ko po kayo, mapapabuti natin ang buong sitwasyon ng bata. Naantik si Al-Fayed. Lagi na lang hindi sinusubukan ni Lia na solusyonan ang lahat ng mag-isa. Lagi niyang sinasabing sama-sama. Nang bisitahin nila ang bahay ni Farid, nagulat sila sa kanilang nakita. Napakahirap ngang kanilang kalagayan. Sa ganito kalamig at mamasa-masang lugar nakatira ang isang bata, malungkot na sabi ni Al-Fayed. Kinausap ni Lia ang ina ni Farid. Kahit hindi siya gaanong marunong ngeng wika, nakaintindihan sila sa pamamagitan ng puso. Mag-isa na lang daw po niyang pinalalaki ang 5 niyang anak. 5 opo. Namatay po sa aksidente ang asawa niya 1 taon na ang nakalipas. Nanikip ang dibdib ni Al-Fayed. Bilang isang amang nawalan din ng anak, naiintindihan niya ang sakit. Ipapayos ko agad ang bahay na ito. Mabuti po yan. Pero mas mahalaga po na tulungan natin silang makatayo sa sarili nilang mga pa, sabi ni Lia. Tinanong ko po kung ano ang kaya niyang gawin. Napakagaling daw po niyang manahi. Manahi, opo. Kung bibigyan po natin siya ng sewing machine at mangga, tela pwede po siyang magtrabaho kahit nasa bahay lang. Humanga si Al-Fayed. Lagi na lang, hindi lang simpleng tulong ang iniisip ni Lia, kundi isang tunay na solusyon. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan nang nagbago ang bahay ni Farid. Malinis na ito at naayos
at ang kanyang ina ay kumikita na pananahi. Farid, kumusta ka na tanong ni Lia. Okay na po ako, hindi na ako may sakit. At nakangiti na po ulit si Mama masayang sagot ni Farid. Salamat po Teacher Lia. Hindi. Nagawa natin ito dahil natulungan tayong lahat, sabi ni Lia habang hinahaplos ang buhok ni Farid. Pinanot ni Al-Fayed ang eksena. Habang kasama niya si Lia, natututunan niya kung ano ang tunay na kahulugan ng pagtulong. Lia, po marami akong natututunan mula sayo. Marami rin po akong natututunan sa inyo. Kung paano gawing posible ang nga bagay na hindi ko kayang gawin mag-isa. Nang gabing iyon, naupo sila sa isang burol na tanaw ang buong na yon. Ngayon ramdam na ramdam ko na, sabi ni Lia. Ang alin po ang sinasabi ni Lolo na tunay na panggagamot? Hindi lang daw ito pagpapagaling ng sakit kundi pagbabago sa buong buhay ng isang tao. Tumango si Al-Fayed. Tama ka. Ngayon, alam ko na kung ano talaga ang dapat kong ginawa para kay Fatima. Para po kay Fatima o. Hindi ko sana siya basta iniwan sa ospital. Sana inalam ko kung ano talaga ang gusto niya, kung ano ang nasa puso niya. Hinawakan ni Lia ang kamay ni Al-Fayed. Hindi pa po huli ang lahat. Ang mabagay na gusto sanang gawin ni Fatima, ginagawa ninyo ngayon para sa kanya. Sa ilalim nga, mga bituin sa kalangitan ng gitnang silangan gumawa, silang panibagong pangako. Natutulong sila sa mas marami pang tao sa paraang tunay na makabuluhan. Sa susunod na taon magsisimula na ang konstruksyon, nege, ospital, sabi ni Al-Fayed. Excited na po ako. Ano po kayang mga milagro ang mangyayari sa lugar kung saan magtatakpo ang medisina ngang silangan at kanluran? Kung nandun ka, sigurado akong maraming kamanghamanghang bagay ang mangyayari. Mula sa nayon narinig nila ang tawanan nga bata. Ang maliliit na pakbabagong sinimulan ni Lia at Al-Fayed ay lumalago na bilang isang malaking pag-asa. 5 taon ang lumipas. Sa isang marangyang gusali na kasabit ang isang malaking karatula, Fatima Lia Integrated Medical Center. Ito ang unang integrated hospital sa mundo kung saan nagtatakpo ang medisina eng silangan at kanluran. Isang 22 taong gulang na si Lia na nakasuot ng puting uniforme ang naglalakat sa pasilyo. Sabay siyang nagtapos ng kursong tradisyonal na medisina at western medicine. Isa na siyang ganap na doktor. Dra, Reyes, sigaw isang nurse. May pasyente po sa ER. Hindi po madyanyoze ni western medicine. Sige, papunta na ako. Nagtungo si Lia sa ER. Araw-araw na niyang ginagawa ito. Sa ER naghihintay si Dr. Johnson. Isa na rin siya sa mga pangunahing doktor ng ospital. Dra, Lia, tingnan mo ang pasyenteng ito, sabi ni Dr. Johnson. Lahat ng test ay normal pero patuloy siyang nawawalan ng malay. Lumapit si Lia sa pasyente at kinapa ang pulso. Kabisado na niya ang 3 punto. Pagkawalan ng kaluluwa. Dahil sa isang emotional shock, kahanga-hanga ka talaga, Dra. Lia, ang lunas kailangan ng acupuncture at herbal medicine para pakalmahin ang espiritu kasabay ng psychological therapy, kalmadong paliwanag ni Lia. Bumuo tayo ngang integrated team para dito. Ito ang espesyal sa Fatima Lia Center. Ang western at eastern medicine ay hindi naklalaban kundi nakutulungan. Sa treatment room, habang nag-acupuncture si Lia, nagsasagawa naman ng counseling si Dr. Johnson. Hindi ka panipaniwala, ngunit ang epekto ng integrated treatment na ito ay kamangha-mangha. Makalipas ang 2 oras, nakamalay ang pasyente. Nasaan ako? Nasa ospital po kayo. Okay na po kayo ngayon, mahinahong sabi ni Lia. Tumingin si Dr. Johnson kay Lia, punong pahanga. Sa tuwing ginagawa mo, yan hindi pa rin ako makapaniwala. Ang batang nakilala ko sa eroplano 5 taon na ang nakalipas ay marami pa po akong dapat matutunan, mahinhing sabi ni Lia. Dumating si Al-Fayed.
Siya na ngayon ang chairman ng ospital. Narinig kong may milagro na namang nangyari ngayon. Hindi po milagro kundi resulta ng pagtutulungan na kangiting sagot ni Lia. Dra. Lia, puwede ka bang pumunta sandali sa opisina ko, may mahalaga akong sasabihin. Ang opisina ni Alfayet ay nasa pinakamataas na palapa ng ospital. Tanaw mula sa bintana ang buong Dubai. Ano po yung tanong ni Lia? Magandang balita. Tumawag ang United Nations. Ang UN po gusto nilang palawakin sa buong mundo ang integrated medical system ng ospital natin. Nanlaki. Ang mga mata ni Lia. Talaga po sa Africa, South America, Southeast Asia. Gusto nilang magtayo mga ospital na tulad nito sa mga lugar na kapos sa serbisyong medikal. Napaisip si Lia. Kung ganun po mas marami pa akong kailangang gawin. Kung mabigat para sa iyo, pwede nating tanggihan na aalalang sabi ni Alfayet. Hindi po mariing sabi ni Lia. Ito po ang pangarap ni Lolo. Isang mundo kung saan lahat ng tao ay may karapatang magpagamot ng walang diskriminasyon. Ngumiti si Alfayet. Iyan ang Dra. Lia na kilala ko. Pero hindi ko po ito kaya mag-isa. Kailangan ko po kayo. Siyempre, para kay Fatima sasamahan kita hanggang sa huli. Nang gabing iyon may isang maliit na salo-salo sa rooftop garden ng ospital. Ipinagdiriwang nila ang pag-apruba ng UN sa kanilang proyekto. Hindi pa rin po ako makapaniwala, sabi ni Lia. 5 taon lang. Ang nakalipas isa lang. Akong ordinaryong high school student. Hindi ka ordinaryo, sabi ni Alfayet. Mula pa nun espesyal ka na. Hindi lang ito nakita ng mundo. Itinaas ni Dr. Johnson ang kanyang baso. Para sa pangarap ni Dra, Lia, at Chairman Alfayed na lalaganap sa buong mundo. Napalakpakan ang lahat. Tumingala si Lia sa kalangitan. Lolo, nakikita niyo po ba tinutupad ko na po ang pangako ko? Inakbayan ni Alfayed, si Lia, siguradong ipinagmamalaki ka rin ni Fatima. Isang kaibigan na kasing edad niya ang gumagawang ganito kadakilang bagay. Sigurado po akong kahit nasaan man si Fatima, sinusuportahan niya tayo buong kumpiyansang, sabi ni Lia. Sa lobby ng ospital puno ng mga thank you letters ang isang pader. Mga kwento ng mga taong nabigyan ng bagong buhay dahil kay Lia, kay Alfayed at sa ospital na ito. Simula pa lang po ito, sabi ni Lia. Kailangan nating pasayahin ang mas marami pang tao sa mas marami pang lugar. Mangyayari yan, sagot ni Alfayed. Kapag makasama tayo, lahat ay possible. Palalim na ang gabi, sa Dubai ngunit ang mailaw sa Fatima Lia Center ay nananatiling bukas. Ngayong gabi, mayroon na namang buhay na ililigtas at mayroon na namang pangarap na tutuparin. Ang isang maliit na pakikita sa loob ng eroplano ay lumago na bilang isang pag-asa na babago sa buong mundo. At ang pangarap na ito ay patuloy na lalago hanggang sa isang araw, isang mundo kung saan lahat ay may pantay na karapatang magpagamot ay maging isang katotohanan. Ang kwento ni Lia at Alfayed ay hindi isang pagtatapos, kundi isang bagong simula.